Good day mga kasyembot! I'm back! It's me, Ruthie. So today, gagawa po ako ng strawberry chiffon. So before I start, bibigyan ko sa inyo ng mga tips na dapat yung gawin pag gagawa po kayo ng chiffon. So make sure all your ingredients, your dry ingredients is sinasala nyo po siya. So kailangan siyang salain para mas maganda yung volume niya. And then for the leavening agent like this one, yung baking powder, sasalain nyo din siya. Kasi minsan yung mga baking powder, mga baking soda, cream of tartar, pag hindi nyo siya sinala, ang tendency is may mga buo-buo siya. So, yan. So, ito mga nasala na po siya. So, ito yung ingredients for the strawberry chiffon. So, pagsasama-samahin na lang natin siya since sinala ko naman. Ayan. So, sugar. So, ayan yung apat na ingredients. So, imimix lang po natin yan. So, once nyo na-mix yan, isa-set aside nyo lang. So, ayan, tatandaan nyo ha, lagi nyo sasalain yung mga ingredients nyo. So, set aside natin yan. So, sa dry ingredients. Sa wet ingredients naman po tayo. For the wet ingredients, may egg yolk po ako. So ang maganda naman po sa eggs, kung mag-separate po kayo ng egg, is maganda po is pag malamig. So, mas madali siyang ma-separate. And hindi basta-basta mababasag yung egg yolk. So, pag na-separate nyo na siya, ilagay nyo lang muna sa room temp yung eggs nyo. Once na-separate, like this one, sineparate ko siya, biniya ko yung itlog, malamig pa siya, galing direct siya sa ref, and para hindi siya mabasag agad, so kasi solid yung yolk niya. So yun yung magandang tips doon, malamig yung itlog. Then after nyo siyang ma-separate yung egg white and then yung yolk, ilagay nyo muna sa room temp bago kayo gumawa ng cakes ninyo. For the chiffon po ito. So meron tayo ditong egg yolk, milk. For the milk, ang gamit ko lang po is evaporated. So, pwede po kayong gumamit ng fresh milk kung gusto niyo. And oil, you can use any kinds of oil. Wag lang use oil. Charis. So, sa oil ang ginamit ko, this is only palm oil. So, pwede kayong gumamit ng vegetable oil, canola oil, kung gusto nyo, or yung chiffon oil. And then, of course, yung ating strawberry flavor. And now, i-mix natin siya using our whisk. Ayan, since gusto ng aking clients na yung kanyang cake is light pink, so mag-a-add ako ng konting red dito sa wet ingredients. Ayan. So, okay na yung color niyan. Pag minix mo na yan sa white, magla-lighter color na yan. So, ngayon, i-combine natin ang wet and dry ingredients. So, ayan, may magreklamo na naman. Mabilis akong magsalita. Binabagalan ko na po. Mix lang tong ingredients until fully combined, plus don't overmix. Kapag nasobrahan kayo, madidevelop masyado yung gluten sa inyong mixture. So, yung right amount lang ng pag-mix until smooth siya. Ako, when I mix, I use one motion. So, ganyan lang siya. Pag nakita nyo nang walang puti-puti, sa pinakailalim, and then smooth na siya, stop na kayo dyan. Just like this. Look at the mixture. Bongga. So, set aside natin yan. Gagawa tayo ng ating meringue. For our meringue, meron tayo ditong egg whites. Again, naka-room temp na po ito. And meron tayo ditong sugar. Yes, minix ko na siya lahat. So, hindi kayong maghihirap na paunti-unti pa ng lagay. Pwede nyo na siyang i-mix agad-agad. And then for the cream of tartar, sinala ko na din yan para walang buong-buong maiwan. Kasi pag hindi nyo sinala at may buo-buo, yun po yung pait. Minsan na pag kumain kayo, bakit mapait? Yun po yun. Hindi kasi siya masyadong nahalo, kaya mapait. So, ang gagawin natin is i-mix lang natin yan bago natin siya ilagay sa ating mixer. Ayan. So, ready na siya. So, ayan. Hihintayin lang natin siyang mag-heat. So, for your meringue, ganito dapat itsura. Makita nyo, shiny pa din siya. And, ayan. And, hindi siya matatato. Nakaano siya, oh. Maganda yung pagka-stick-tick niya. Okay, ngayon, isasali na natin yan sa ating butter. So, ayan, maglalagay ako ng meringue dito. And I'm using my whisk to mix. So, one motion lang. So, sa ilalim, pataas. Ganyan. Ganyan lang. Nakikita nyo naman, diba? Nakikita nyo, charis. Ayan. You can tilt yung bowl para ma-mix nyo siya ng maayos. One motion lang. Huwag magmadali. Okay. Then, i-add natin yung second. Mix ulit, one motion. Ayan, papasok sa ilalim, pataas. Taas. Pwede nyo iikot-ikot yung bowl.
And add natin yung ating third batch sa ating meringue. Yan, ito yung ating last meringue. So, ayan. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot. So, ayan. Hanggang sa mawala na po yung puti. O yung meringue niya. So, ganyan na dapat na magiging itsura niya, kasyembot. Ayan. So, hindi dapat mabigat. Dapat magaang lang siya. Okay? See? So, ganyan dapat magiging itsura ng inyong chipon. So, ngayon ilalagay ko na siya sa baking pan. So, mayroon ako ditong 3 ounce muffin pan. 3 ounce yan, ha? Then, 3 ounce din yung liner. And then, scoop. Ice cream. Scoop. Mag-scoop lang ako ng 1 scoop. And then, ilalagay ko dyan. Yep, yan. Yan na yun. So, another tip, mga kasyembot, don't forget to preheat your oven para maganda yung outcome ng cakes po ninyo. Preheat your oven at the right temperature. Then, isalang nyo yung cakes nyo. So, right now, nag-preheat na ako ng oven. Para pag natapos ako nito, isalang ko na siya. So, preheat sa oven to 150 degrees Celsius. 150 lang kasi I want it to be flat. So, yan. Nalagyan ko na siya. Tap nyo lang siya. And then, isa-set aside ko na yan. Anong mangyayari kung hindi nyo nahalong mabuti ang inyong meringue at ang inyong butter? So, kung may buong meringue at may mga buong butter, yung butter magiging matigas yan sa pinakailalim. Not nice sa feeling. Tapos yung meringue, makikita nyo, yung cakes niya may puti-puti. So, make sure na nahalo talaga siya ng mabuti. So, ayan, na-transfer ko na siya. So, itap lang natin para mawala yung excess bubbles. So, ayan na siya, mga kasyembot. Nasalan ko na siya. So, hintayin na lang natin yung maluto. Hello, kasyembot. So, eto na po yung outcome ng ating strawberry chiffon. So, ayan siya. Ayan. Grabe yung bango. Masang amoy strawberry siya talaga. So, ayan. So, nakita nyo, hindi na siya tinaob. So, hindi man siya mag-deflate. Basta, tama lang po yung pagkakamix nyo sa inyong butter and sa inyong meringue. Especially yung combinations ng dalawa. Then, ito naman yung ating cupcakes. So, ayan. So, ayan lang. Sana marami po kayong natutunan sa video ito. Thank you for watching. Bye!